Magandang umaga mga bata! Ako nga pala si Mernan Monteres, ang inyong guro para sa ngayong araw. At ngayon naman, ang magiging discussion natin ngayong araw is Architecture of Luzon, Highlands and Lowland. Pakiulit nga po mga bata. Architecture of Luzon, Highlands and Lowland. Very good. So, our objectives po are, first, we are going to identify the characteristics and features of traditional highland and lowland architecture in Luzon. Second, demonstrate appreciation for the cultural significance of Luzon's traditional architectural designs. Third, categorize sample images of Luzon architectures into highland and lowland based on observed characteristics. So, bago tayo mag-start, magkakaroon muna tayo ng siyempre ng laro. Yay! At ano ba yun? Parang hindi excited. So, ang tanda ng laro natin ay pick the number. Pakiulit nga po mga bata. Pick the number. Very good. So, ayan. Ano ba makikita niyo sa harapan? Spinning wheel! Spinning wheel. So, ang instructions natin ay the teacher will use the spinning wheel which is divided into 6 sections. Pakibilang nga po mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang magaling na naman magkasa. So, this spinning wheel is divided into 6 sections which each section has a question. Second one, the teacher will represent a hidden picture. So mag-present ako sa inyo ng picture and then you are going to identify if this picture is in lowland of Luzon or in highlands of Luzon. So let's start. Ready na ba kayo? Ayan, gusto ko eh. Okay. Sino gustong mauna? Okay. You spin the wheel. Number 1. Okay, number 1. Picture number 1. Highlander. Very good. Yay! Okay. Second participant, sino po? Sino? Sir. Okay, Pearl. Can you spin the wheel? Number 5. Okay, number 5. Lowlands or highlands? Lowlands. Are you sure? Yeah, sure. Very good. Yay! Okay, next. Sino? Okay, Yeah. please come in front. Dalihan mo! Parang mga... Naulit na, sige pa. Number 6. 5, sir, 5. Ay, 5 ulit. Isa pa. Okay, number 6 na daw. Okay, number 6. Ano to? Highlands or lowlands? Sir, Highland, sir. Are you sure? Lowland ka, sir. Lowlands. Yes, sir. Lowlands is correct. Yay! Naubos na ba natin? Or kulang pa? Sige, okay na yun. Okay na So, yun. proceeding po sa ating discussion, may I call on out my co-teacher. Okay, thank you, Sir Perez. So, ngayon, I am Sir Joshua Belmonte, and now we are coming to our introduction. Okay, anyone? Kung merong gustong magbasa? Okay, wala. Ako na lang. So, sa ating introduction ay the architecture of Luzon reflects the rich and diversity of its environment, culture, and history. So, di ba, nakita niyo kanina na kahit na native lang yung magkakagawa ng mga bahay, yung mga panahon na yon, ay magaganda at matitibay.
yun ay nagbibigay ng, kumbaga, di ba nagiging tourist spot natin, like in Baguio, like in Batanes. So parang napakalaking contribution nun sa atin sa cultural heritage. So in the highland areas and such as the Cordillera, Batanes, the traditional houses there are built to adapt to mountains, terrain, and harsh climates. So, di ba, kahit mga native lang yung mga gamit noon, katulad ng bato, mga kahoy, mga kawayan, mga nipa, tapos iba't iba pang ginagamit para makagawa ng isang bahay, kahit na gano'n is napaka tibay niya. Kahit, di ba, nakikita natin sa pictures, this house include elevated wooden homes and sturdy stone houses designed to withstand strong winds, earthquakes, and cold weather. Meanwhile, the house of Lowlands Luzon, the architecture of Lowlands is napaka minimal lang ng pagkaka-design nun. Kasi during Spanish colonialism, na-adapt nila yung structure na yon na parang, di ba, nakikita nyo dun sa film ni Rizal, nakikita natin doon na elevated yung pagkakagawa dahil merong two store of that house. So, lowland houses often feature spacious layouts, large windows. Yan, nakikita natin na malalaki yung mga bintana ng bahay na yon, like sa second floor lugar na yun. So, together, highland and lowland architectures showcase the resourcefulness of Filipino communities in lowlands in Luzon as they build homes that fit their environment and way of life. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina na the richness of our community is very significant to present our heritage and cultural identity. So, yun, susunod na slides natin, and may I call on Sir John Mark to further explain the different. So, ayan, maraming salamat sa aking kapakilala, Sir Teacher Joshua. Now, dako naman tayo sa ating next discussion naman. So, tatalakay naman natin kung ano ba yung mga architecture traditional houses of Luzon in Highland. And the first bullet, built by indigenous group in mountainous areas. So, kung mapapansin niyo po sa like sa Ifugao, di ba may makita kayo doon ng mga like there's a Ifugao Valley na parang gawa ng mga indigenous people na gamit ang mga like mga kahoy, mga tipali or anything else pa. Then adapted to steep terrace. Yan. Di ba may doon sa Ifugao, meron parang alam ba yung rice terrace, di ba? Yes. Makita nyo meron doon mga bahay na like, mga gawa ng mga bahay na bato, ay hindi, Ibatan houses, then mga bahay mga Ifugao at Muslim. Then, it is made with local materials such as wood, bamboo, and coconut. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, sa paggagawa ng mga bahay ay gamit sila ng like wood, bamboo, or coconut na like, kasi during that day kasi ng mga mga indigenous people, karamihan kasi yung ginagamit nila ay mga galing doon sa nakuha nila sa kagubatan, like mga puno, like mga kahoy pa, mga bamboo, mga nipalings, and so on. Tayo sa next discussion na may icon ay co-teacher is Pearl. So, ayan. So, before we proceed, I want to ask you guys if okay pa ba kayo? Okay naman po. Ayan. So, okay naman daw sila. So, let's proceed to characteristic of Highland homes. Number 1
elevated structure for ventilation. Elevated structure for ventilation is ang bahay na nakataas mula sa lupa. For example noon, di ba? Yung mga bahay ko before na, yung mga bahay na parang may mga paa, yung apat. That, yun yung example ng elevated structures for ventilations. Number 2 is thick thatch roofs for insulation. Ito naman, ang for example dito is yung bubong nila is galing gawa sa nipa. Yung mga makakapal na leaves na sa dahon. So ayan, let's proceed to characteristic of lowland. So number 1 is influenced by Spanish colonial design. If nanonood kayo ng mga old movies, makikita natin na yung mga structure before, lalo na nung sinakop tayo ng mga Spanish, is makikita natin kung paano nila, kung ano yung design na ginawa nila sa mga bahay before. Like for example, yung mga bato. So now, to summarize our topic, alam na natin kung ano yung pinagkaiba ng lowlands and highlands sa structure nila before and even now. So, ayan. So, thank you for listening to our group. So, guys, we hope na may natutunan kayo to our topic and thank you for listening.